you, Alex. Next si Don Sermino. Okay. Don? Ayan. Hello, In. Actually, may second question ako. Pero first question na muna for Kim. Kasi ang dami mong first time dito, diba, na ginawa. So, especially yung marami kaming na-shock na eksena mo. Pero, pero kumusta ang love scene with Paolo and the landian scene with JM? Happy naman. Gusto niya yun. Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk. Nagpapasalamat din ako sa mga director namin dahil sobra nila akong inalagaan. Okay. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Nakabahan sa'yo. So, ang dami niya ng paliwanag sa akin, ganyan. Parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yan ni Paolo. Okay. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Ano to? Hirap. Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and nade-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM, medyo madali na yun ba? Yung kay JM, yung kay JM naman, abangan nyo na lang. Base sa napanood pa lang namin na yung mga cheesing scene pa lang yun. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie, intern. So parang, di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Oo, parang napanood lang kita nung araw. Tapos, wow! Liliwanagin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si Kim sa TV. Kumbaga, nag-aaral pa lang po ako. Naabangan ko na po sila sa TV. Ayun. So, direct pakidetalye naman. Ano ba si Kim nung sinushoot yung scene na yun? Ikaw ba direct nung dinidirect mo yun? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot ba kailangan talaga medyo nakaangat ang... Ano pa, siguro I'd appreciate first how I look at Kim as an actress. Okay. Lagi yung sinasabi sa kanya to, niloloko niya ako, lilibre na kita direct. She reminds me of Gong Li sa itsura niya. And I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero, yung kagaya ng sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So, when I talked to her to do this show, napaka-humble lang siguro na, but she's really, while she was saying na nervyos siya, struggle yung pagtaas ng legs na yan, no? Okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng Prime, galing sa Fit Chef. Na comedy and light. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility ng bata. Kasi talagang sobrang end-to-end, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook.
where, kasi pag nag-shoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalon-talon. No? By accident, nakita ko yung notebook eh, taka-ilamero ko, so binuksan ko. Okay. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story, of where her character is going. And I'm so amazed. Superstar as she is, yan siya ka-dedicated dun sa trabaho. So, I was doing it, I was also scared kung saan ko dadalhin si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan paliwanag sa kanya, and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Reyna to. Reyna tong bata na to. I'm sure when you saw the episodes, marami pa po yun 14, no? Kung hindi kayo makahinga dun sa first 2, walang tigil yun. Walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are free. And I think that's what she did this year. Wow. Reaction, Kim? Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi ano siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang hindi yung 5 Kaya na. Ako naman, yun nga, si Direk is, parang ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, kami rin din namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako din eh. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang ginagaya ko lang talaga yung, sinusunod ko lang yung sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot, nung scene na yun? Baka po na. Hindi. Walang iyakan, Direk. Wala namang moment na gano'n. No. She was, while she was a princess. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Oo, yun. So, struggle kasi sabi niya. Oh, pero naman, nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And, yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi kinakabahan rin ako. Kasi, it's scenes like, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun, I'm not comfortable doing it. I'll do it. Based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksenang gano'n.